May tama ng gamot ang kapatid? Huwag. Tutulungan ka ni Kuya. Habulin ninyo ako. Nagkamali ako. Pakiusap, palayain mo ako. Palayain mo ako. Ang sinumang nagtaksil sa akin ay dapat mamatay. Wag, 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 wag. May isa pa. Ako ay nabigyan ng gamot. Tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Su Xiao Xiao. Bakit napapanaginipan ko na naman ito? Ito na ang pangatlong beses ngayong buwan na napapanaginipan ko ang taong ito. Su Xiao Xiao, gutom ako. Bilisan mong pumunta sa kantina at kumuha ng pagkain para sa akin. Yuchen, huwag kang masyadong matapang. Sa huli, kapatid mo rin siya at girlfriend mo pa. Su Xiao Xiao, kung ayaw mong makipaghiwalay sa akin, bilisan mo na at pumunta ka doon. Teka, kuhanan mo rin si Mayer. Pero kasi sa card ko, 20 piso na lang ang laman. Hindi magkakasya para sa aming tatlo. Ang taba mo na, kumakain ka pa rin. Tingnan mo si Mayer, napaka-sexy. Tingnan mo naman ang sarili mo, may mukha ka pa rin kumain. Bilis na. Sige. Sige na nga. Hoy, ano bang ginagawa mo? Ayaw mo bang magpapakain ng tao? Kaibigan, baka naman buntis ka. Hindi ako. Huwag na huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Napasama lang ang tiyan ko sa kinain ko. Nakakaramdam ka ng pagduduwal, tama ba? Opo. Malamang inuubo ka. Uminom ka lang ng gamot sa ubo at ayos na yan. Ubo lang pala. Kaya pala. Isang pangarap lang yon. Paano naman mangyayari na ako'y magiging buntis? Parang nagdadalang tao ka. Hindi ba't ito ang babae noong gabing iyon? Ang babae kanina. Ano ang sakit niya? Buti at dumating ka? Ikaw ba ang pamilya ng babae? Siya ay buntis. 4 na kambal niya. Buntis? Hindi babaog si Master Jiu? Ang babaeng iyon, naglilihi sa anak ni Master Jiu? May, graduate ka na. Ano nang gusto mo? Basta po galing sa inyo, gusto ko. Hoy, ang galing mo bumola ah. Su Xiao Xiao, may lakas ka pa ng loob na umuwi. Iniutos ko na take out ka ng pagkain sa school. Saan ka nagpunta? Ako, masama po ang pakiramdam ko. Nagpa-check up po ako. Inaakala ko, naghahanap ka lang ng palusot. Hem, Anak,
Huwag mo na siyang patulan, kumain na kayo. Ito ang mga gusto mong kainin. Pinaghanda pa talaga ng nanay mo ngayon. May swerte ka, Mayor. Tay, kumain din po kayo ng marami. Aba, tingnan mo naman itong si Sumay. Napakabait. Xiao, buong araw ka na naglalaro sa labas. Ngayon ka lang talaga umuwi. Paano ko? Malalaman na kakain ka dito? Hindi talaga ako nagluto para sa iyo. Bakit ngayon? Kalang umuwi mula sa pag-alis sa klase? Talaga, lumalaki ka na at hindi ka na nakikinig. Kainin mo ito. Su Xiao. Tingnan mo ang ibig sabihin ng tatay mo, ha? Ang ibig mong sabihin, pinahirapan ka ng madrasta mong ito? Xiao, tama ang sinabi ni Tita Liu. Sa edad mong iyan, huwag kang maging mapili sa pagkain. Kumain ka na. Ay teka ma. Sa makalawa, maghahanda si G, Shen ng graduation party. Gusto ko sanang bumili ng isang gown. Kailangan pa bang sabihin mo, matagal ko na itong inihanda para sa iyo? O, ang pinakabago at huling disenyo, huwag kang pahuhuli sa mga kaklase mo, ha? Nagustuhan mo ba? Opo. Kami ng nanay mo ang personal na pumili nito para sa iyo. Salamat, Tay. Maganda, di ba? Opo. Tita Liu, gusto ko rin sanang bumili ng bagong damit. Huwag mong sabihing wala akong inihanda para sa iyo. Tita Liu, ang damit na ito ay sira. Xiao, hindi madali para sa akin at sa iyong tatay ang kumita ng pera. Bawat sentimo sa pamilya natin ay ginagastos sa mga bagay na kailangan. Ikaw ay isang estudyante. Huwag kang masyadong maging mapagmalaki, ha? Pero, Tama na. Tumahimik ka. Tama talaga ang sinasabi ni Tita Liu mo. Kukuha ka lang ng graduation picture, hindi ba? Kailangan mo bang gumastos ng higit 100 piso para lang bumili ng damit? Talagang hindi ka marunong magtipid, katulad mo ng nanay mo. Boss, buntis ang babaeng iyon. Pero tila hindi. Niya matandaan ang nangyari noong gabing iyon. Batay sa aking masusing investigasyon, siya ang kasintahan ng pamangkin mo. Nakaka-interes. Halika, dali. Ito ang bahay ko. Diyos ko, napakagarbo naman ito. Ikaw talaga si Ginoong Shen. Ang yaman mo talaga. Ngayong graduation party, enjoy tayong lahat ng husto. Nasaan si Su Xiao? Bakit hindi siya dumating? Oo nga. Hindi ba siya ang kasintahan ni Yuchen? Nagdaos ka ng party at hindi siya dumating. Hindi ka ba niya iginagalang? Su Xiao, nasaan ka na? Nagdaos ako ng graduation party ngayon. Hindi mo ba alam? Yuchen, wala akong panggayak. Huwag na lang akong pumunta. Baka nakakahiya lang sa'yo. Ayos lang, Xiao. Girlfriend kita. Paano ko naman didisgustuhin na nakakahiya ka sa akin, hindi ba? Talaga? Hindi mo talaga ako ididiskrimina dahil nakakahiya ako sa'yo? Oo naman. Dapat ay pumunta ka talaga, ha? Sige. Maligayang pagdating sa bahay ko. Sana ay masarap ang kain at masaya ang gabi ninyo. Basta lang maglakas, loob si Su Xiao na pumunta, ipinapangako ko. Ako mismo ang maghahatid sa kanya ngayong gabi sa kama ni Shenda Xiaoye. Ikaw talaga ang marunong na mag-ayos ng lahat ng sitwasyon.
Xiao Xiao, halika, umupo ka. Yuchen, hindi ba masama na malate ang nobya mo? Tama, hindi niya pwedeng sirain ang kasiyahan nating lahat. Ay, bakit hindi? Mag-striptease ka na lang? Para daw magbayad sa ating lahat. Hindi ako marunong mag-striptease. Striptease? Striptease. 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 Ay, sige na. Tama na ang kulitan. Xiao Xiao, inumin mo itong alak para daw bayad mo sa aming lahat. Hindi ako umiinom ng alak. Isang baso lang. Kung hindi ka iinom, kailangan mong mag-striptease. Madumi ang damit ko. Aayusin ko lang. Sige, iinumin ko na ito. Ngayong gabi, hindi ako dapat maging kahihiyan kay Yuchen. Suk Xiao Xiao, nakatakas ka noong huli akong naglagay ng gamot. Ngayong gabi, kailangan kitang makatabi. Shen Daxiao Yeye, huwag kang mag-alala. Itong gamot, pagdating ng ikalawang araw, wala na siyang maalala kahit ano. Kung paano mo siya gustong paglaruan, pwede na. Ako. Gamot ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Kaya pala hindi pa naginip ang gabing iyon. Nandito ka na nga pala, Xiao Xiao. Halika, inumin mo na ang alak. Kundi talagang magagalit ako. Su Xiao Xiao, anong kaartehan niyang pinapakita mo? Pinaiinom kita ng alak. Bakit mo ako binuhusan? Shen Yuchen. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sa baso ng alak na iyan, naglagay ka ng gamot. Narinig mo ang lahat? Hayop ka. Break na tayo. Su Xiao Xiao, huwag mo akong hamunin. Kung hindi ka nagpapaka, mahiyain itong nakaraang 4 na taon at ayaw mong magpindot ng kamay. Kailangan ko bang lagyan ka ng gamot? Isa rin akong lalaki. Kaya pala, naglagay ka ng gamot sa baso ng alak ko. Hindi mo ba alam na illegal iyan? Huwag mong piliin ang mas mahirap na paraan. Gagawin ko sa iyo ngayon para matigil na yung pagpapakamaarte mo. Ito ang bahay ko. Sumigaw Tulungan ka niyo ng ako. malakas. Wala namang tutulong sa iyo. Sumigaw ka. Habang mas sumisigaw ka, mas lalo akong nasasabik. Sino ka? Hayop ka? Tito ni Xiao Xiao. Bakit ka nandito? Wala akong sa bahay. Ganyan mo aabusuhin ang mga babaeng estudyante, ha? Ha? Tito, nagkakamali ka. Siya ang nobya ko. Nagkukulitan lang kami. Diba? Kami ay nagkukulitan lamang. Ay, oo. Nagkukulitan lang, oo. Tama, oo. Siya. Tito, naalala mo pa ba ako? Noong gabing iyon. Su Xiao Xiao, huwag ka nang gumawa ng anumang eksena. Paano ka makikilala ng tito ko? Hindi talaga ako nagsisinungaling. Mas mabuting pakawalan mo ako ngayon. Nakatulog na ako kasama ang tito mo sa mas mahigpit na kahulugan. Ako na ngayon ang iyong tiyahin. Ikaw, may limitasyon ang pagbibiro. Alam ng lahat, ang tito ko, hindi siya kailanman lumalapit sa mga babae ni minsan. Sa paligid niya, wala ni isang babaeng lamok. Totoo ang sinasabi ko. May nunal ang tito mo sa abs niya. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo. Mahal, ngayong alam na ng pamangkin mo, hindi na siguro natin kailangang itago ito sa lahat, hindi ba? Diyos ko, totoo pala ang sinabi ni Su Xiao Xiao. Ibig sabihin, tatawagin ni Shen Yuchen si Su Xiao Xiao na tita? In-lo? Walang hiya ka, babae? Niloloko mo pala ako, ha? Tumigil na kayo at lumayas na. Umalis. Kayong lahat, Tito, salamat po. Aalis na po ako.
Hindi ba tinatawag mo pa akong mahal kanina? Bakit? Pagkatapos mo akong gamitin, itatapon mo na lang ba ako? Tito, si Shen Yuchen ang walang hiyang nagbigay sa akin ng gamot noong gabing iyon. Pasensya na. Su Xiao? Alam mo bang buntis ka, Su Xiao? Nagdadalang tao ako. 4 silang kambal. Dahil sa relasyon mo kay Yuchen, sigurado ka bang ang bata sa tiyan mo ay akin? Pero, wala akong siniping iba. Wala akong balak magpakasal. Ang pera sa card na ito ay kabayaran ko na sa iyo. Hindi ko kailangan ng kabayaran. Gabi na, uuwi na ako. Paalam. Imbestigahan mo ng mabuti ang kasaysayan ng pag-ibig ni Su Xiao. Masusunod. Nagtapos lang ako ng kolehiyo. Paanong nagdadalang tao na ako? At 4 pang kambal. Dapat ko ba itong ipanganak? Su Xiao, nagdadalang tao ka? 4 na kambal? Ibalik mo sa akin. Yuchen, hindi kaya galing yan sa tiyuhin mo? Nagdadalang tao si Su Xiao. Ma, ang nobya ko ay nagdadalang tao sa anak ng tiyuhin ko. Ano? Ikaw? Naloko ka ba? Ma, iyon ba ang pinakamahalaga? Kaya, kung talagang sa kanya ang bata, mapupunta pa ba sa akin ang mana? Oo, ang mana. Hindi natin pwedeng hayaang ipanganak ang bata. Inakala ng matandang babae na hindi, na magkakaanak ang tiyuhin mo, kaya sa iyo niya iiwan ang mana. Su Xiao, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Shen Yuchen, anong ginagawa mo? Siyempre, aalisin ko ang masamang binhi sa tiyan mo. Tita, Nakapag-imbestiga na ako? Si Su Xiao ay namuhay ng marangal at napakalinis ng kanyang pribadong buhay. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Pumunta sa paaralan. Opo. Su Xiao, mamatay ka na. Bilisan mo. Opo. Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Tito, iligtas mo ako. Su Xiao, mamatay ka na. Bitawan mo. Ayos ka lang ba? Tingnan niyo ang kaguluhang ginawa ninyo. Naglakas. Loob pa kayong bumalik. Ma, ginagawa rin. Namin ito para sa ikabubuti ni Jihan. Manahimik ka. Doktor, kumusta si Xiao? Ayos lang po si Miss Su. Ang 4 na fetus sa tiyan niya ay malusog din. 4? 4 na kambal? Xiao, ikaw ay tunay na isang dakilang bayani ng Fu family. 4 na kambal? Ano ngayon? Siguradong hindi yan sa tiyuhin ko.
Hindi ba sinabi ng doktor na baog ang tiyuhin ko? Ano nang ibig mong sabihin? Si Su Xiao na laging nagpapalit-palit ng lalaki at bago ng isip. Ang bata sa tiyan niya ay hindi natin alam kung kanino sa labas na sinamantala lang para ipasa sa Fu family namin. Fu family ninyo? Nakalimutan mo na ba na ang apelyido mo ay Shen? Ikaw, aray, Ngayon, hindi ba may paternity test na? Ako ay handang magpa-test anumang oras. Jiski paternity test? Hindi ba pwede ring mandaya diyan? Tama na. Lubos akong naniniwala sa kanya. Wala na kayong kinalaman dito. Umalis na kayong lahat. Tara na. Gayunpaman, si Miss Su ay nagkaroon ng contraction. May panganib siyang makunan sa unang 3 buwan. Yang Master Fu, kailangan mong alagaan. Nang mabuti ang asawa mo sa panahong ito. Alam ko. Simula ngayon, kailangan mong dito ka titira sa bahay ko. Wow. Ito ba ang villa ng pamilya Fu? Gusto mo ba? Oo. Oh. Tito, talaga bang ibinalik mo siya? Tito, hindi mo siguro iniisip na siya ay makakapanganak sa iyo ng 4 na malulusog na lalaki, di ba? Hay nako. Sinuri na ako ng doktor. Malulusog ang 2 lalaki at 2 babae. Huwag kang magsaya. Ang 4 na anak na iyan ay hindi mo pa siguradong maipapanganak. Ikaw, kung maglakas, loob ka pang gumawa ng anumang panlalansi, hihiwain kitang buhay. Humph. Kapag nagalit siya, bakit siya nagiging ganoon ka? Cute. Tara na. Dadalhin kita sa ating silid. Sige. Gusto mo ba? Gusto ko, Tito. SSS. Su Xiao. Nakipaghiwalay ka na kay Yuchen. Pagkatapos, hindi mo na kailangang tawagin akong tito. Kung ganoon, ano na ang tawag ko sa'yo? Matandang lalaki. Su Xiao. Hindi naman siguro ako ganun katanda, di ba? Kung ganon, tawagin na lang kita. Fu Zihan. Bahala ka? Wala pa rin siyang gusto. Napaka-inosente. Hindi ako maniniwala. Sa pagkakataong ito, makakaligtas pa rin ang iyong anak. Su Xiao. Pasensya na. Tapos ka na bang humawak? Tito, hindi ko sinasadya. Tumayo ka. Hatsing. Umuwi ka na muna at magpalit ng damit. Baka sipunin ka. Manangwang. Young Master, Ihatid si Miss Su pabalik. Maligo at magpalit ng damit. masusunod po.
Mukhang may gustong manakit sa kanya. Ah, magpapalit na lamang ako ng damit. Matulog ka sa akin ngayong gabi. Kapag dito ka tumira, wala nang mangangahas na apihin ka. Alam mo na ang lahat? Siguradong si Shen Yuchen ang gumawa nito. Maliban sa kanya, wala nang iba pang ganoon kawalang hiyaan. Kahit sino pa man. Basta mangahas na saktan ng taong akin, mamamatay sila. Ang ibig mong sabihin, ako ang taong iyo? Ang 4 na sanggol, sa iyong sinapupunan, natural akin sila. Sus, kung gayon, mas mabuti pang protektahan mo akong mabuti. Ang isang taong kasing makitidang iisip ni Shen Yuchen, ay hindi titigil. Hindi ko papayagang masaktan ang ating mga sanggol. Inaantok na ako. Acheng, dalhin mo si Shen Yuchen sa lugar ng pagbitay. Masusunod. Sino kayo? Ha? Si Cheng Ge. Kayo po ba si? Ang gintong anino ni Ju Ye. Ju Ye. Kayo po si Ju Ye. Naglakas? Loob kang titigan si Juye. Sa tingin ko gusto mo nang mamatay. Ju Ye? Ju Ye? Hindi ko alam. Saan po ba ako nagkasala sa inyo? Pakiusap, liwanagin niyo po. Ha? Mag-isip ka pa. Opo. Opo. Ito ba yung babae kanina? O baka? Opo. Ang mga has na galawin ng tao ko, mamamatay kayong lahat. Ang tao ninyo? Si Su Xiaoxiao? Si Su Xiaoxiao ay tao ninyo? Wag na. Araaye. Kapag naglakas, loob ka pa. Nasaktan siya? Dito ko ito isasaksa. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. Kung kulang ng isa, hihiwain kita. Opo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malaking tarantaduhan ka. Pig Strutter, wag kang tumakas. Ha? Magandang umaga sa inyong lahat. Anong nangyari sa mukha mo? Sino ang api sa'yo? Ipaghihiganti kita. Nakagat ng baboy, Ramo.
Baboy, Ramo. Ang ganda na ba ng ecological environment na yon? Nakakapasok na rin ang baboy. Ramo sa villa area. Hindi ba ganyan? At isa pa siyang baboy. Ramo na walang pakialam sa kinakain. Tama na. Mga kabataan, mag-ingat kayo sa gabi. Huwag kayong gumawa ng mga nakakakilig. Baka masaktan ng bata. Madam, wala kaming ginawa kagabi. Sige. Wala kayong ginawa. Oh! Hindi pa kayo kasal, pero magkatabi na kayong natulog kagabi. Sa usapan ng matatanda, huwag kang makialam. Ng matatanda, bata. Ayan. Apo, yung mukha mo, sinaktan mo na ba ang sarili mo ano? Ikaw, huwag mong isipin na dahil may sumusuporta sa iyo, ay matatakot ako sa iyo. Ako lang mag-isa. Kaya kitang pabagsakin. Shen Yuchen, hindi pa tayo tapos sa nangyari noon. Mabuti na lang at mabilis ka talagang nakatakas. Xiao. Malapit ka na bang magtapos? Nakahanap ka na ba ng internshipan mo? Nakahanap na po, Madam. Ano po ang pangalan? Imperial Group. Naku. Ang manugang ko, nagtagumpay na. Nakapasok siya sa #1 group sa Beijing Circle. Imperial Group? Imperial Group? Sa akin iyon. Gusto mo pa ring magtrabaho sa Imperial Group? Hindi mo ba alam na ang manager ng Imperial Group ay kakilala ko? Manager Chen? Mamaya may darating. Diyan sa inyong grupo na nagnangalang Su Xiao para mag-ulat. Tulungan mo akong bigyan siya ng leksyon. Pasensya na, makikiraan lang. Ikaw ba si Su Xiao? Tanggal ka na. Tinanggal mo ako? May problema ba? Late ka. Kung hindi ako nagkakamali, dapat alas 9 ang simula ng trabaho, hindi ba? Alas 8:55 pa lang. Ano ngayon? Kung mas huli ka sa akin, late ka na. Kaya tanggal ka na. Hindi naman siguro kita naapi, di ba? Pero ngayon, inapi mo na ako. Naiintindihan mo? Unang araw pa lang, tinanggal na agad. Ang tagal ko na sa kumpanyang ito, pero ngayon ko lang nakita ang ganito. Itong baguhan na to, ang malas niya. Nakabangga si Manager Chen? Siguradong magdurusa siya. Sayang lang, hindi nagpapakita si Nine sa kumpanya. Kung hindi makakagawa ng gulo si Chensi. Tatanggalin mo ako. Sino ka sa tingin mo? Dahil lang, ako ang manager dito. Tapos? Su Xiao, humanda ka. May pagdadaanan ka pa. Kamusta si Su Xiao sa kumpanya kamakailan? Si Manager Chen, parang may pinupuntirya sa kanya. Chensi. Ay, handa ang kotse. Susunod. Anong ginagawa mo? Tapusin mo lahat ng proyektong ito ngayon. Sinasadya mo bang nanggugulo? Paano matatapos ang lahat ng proyektong ito sa loob ng isang araw? Nagsasagot ka pa? Ha? Kung hindi mo matatapos sa ang loob ng isang araw, umalis ka. Ito ang una kong trabaho. Titiisin ko. Ang gabi na? Bakit abala ka pa rin?
Sino ka ba? Ako ang intern dito sa kumpanyang ito. Dumating ako ngayon para maging pamilyar sa kapaligiran. Medyo mahirap ito. Tutulungan kita. Nambabastos ka ba? Nasugatan ka. Maghintay ka lang diyan. Kukunin ko ang gamot. Gagamutin ko ang sugat mo. Ibigay mo na lang sa akin. Ako na lang ang gagawa. Kaibigan, ako ni Fujihan. Inutusan niya akong alagaan ka. Kaibigan ka? Pala ni Fujihan? Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Si Fujihan ba talaga ang nagpakiusap sa kanya na alagaan ako? Sige na. Mula ngayon, hanggang sa gumaling ka, araw-araw kitang pahiran ng gamot. Marami akong gagawin sa trabaho. Wala akong oras. Tutulungan kita. Ang guwapo pala ng lalaking. Ito kapag seryoso. Ay, ano bang iniisip mo? May kalahati ka ng asawa? Xiao. Mabait ka pa rin kapag tahimik. Inihanda ko na ang project proposal para sa'yo. Ito ang almusal mo. Kainin mo habang mainit pa. Pata ng baboy? Paano niya nalaman na gusto ko ng pata? Kain! 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 Ang alam mo lang ay kumain? Tapos mo na ba ang proyekto? Oh, Talagang natapos niya. Hindi ko inasahan na ang bruhang ito ay ganoon kagaling. Uy, tingnan nyo. Ang guwapo. Wow, ang gwapo niya. Gusto kong magkaanak sa kanya. Hindi ko alam kung sino ang hinahanap niya. Kailangan pa bang itanong yan? Sigurado si Manager Chen yan. Mayaman na at maganda pa. Ang daming guwapo na nanliligaw sa kanya. Inaabot na hanggang opisina. Isa na namang sip-sip. Dahil sa ipinakita mong kaseryosohan, bibigyan kita ng pagkakataong manligaw sa akin. Xiao Xiao. bakit ka nandito? Nakalimutan mo na ba? Ako ang intern. Ang supervisor. Nagpasabi na pumili ng isang maganda at may kakayahang babae para mag-guide sa akin. Kung naghahanap ka ng isang maganda at may kakayahang babae, ang mali ang napuntahan mo. Ibig mong sabihin, ikaw ang tinutukoy ng babaeng ito? Siyempre. Ito ang pangunahing proyekto ng Imperial Group natin sa Kyoto. Pagkatapos ng isang taon, may bilyong kita ito, ang lahat ng yan, ako ang gumawa. Ako ang gumawa niyan. Manahimik, may karapatan ka bang magsalita? Ang pinakamahalaga, ang proyektong ito, kahit mag-overtime ang isang ordinaryong tao, aabuti ng isang buwan bago matapos. Pero ako, natapos ko sa loob lang ng isang gabi. Kung gayon, may kakayahan ka rin pala ha? Tingnan mong mabuti. Kung sumama ka sa akin, marami kang matututunan. Bakit? Naakit ka ba sa kakayahan ko?
Ako ay isang exchange student mula sa Blue Fly University. Alam mo ba ang Blue Fly University? Iyan ay isang top tier na universidad sa buong mundo. Hindi ito para sa mga walang pinag-aralan. Isang world-renowned university na nagtuturo sa iyo kung paano mang agaw ng gawa ng iba. Sinasaktan mo ako. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Sino ang nakalagay sa huling pirma? Si Su Xiaoxiao pala? Diyos ko. Hindi pala talaga siya. Tumahimik ka. Intern ka, di ba? Tanggal ka na. Bakit ka ba ganyan? Walang katuwiran. Ikaw, kasama ka na ring tanggal. Wala namang kuwenta ang kumpanyang ito. Ayaw ko na ring manatili. Tara na. Gusto mong umalis, ha? Security! Pigilan niyo sila. Ano nangyayari dito? Anong gagawin natin? Magkakagulo na. Takbo. Bakit hindi ka na tumatakbo? Tatlo. Dalawa. Isa. Arg! Takbo na. Anong nangyari? Wala. Naisip ko lang paano ako napunta sa ganitong klaseng kumpanyang bulok. Kung masama ang puno, masama rin ang bunga. Kung ganyan ang manager, ang boss ng kumpanyang ito, si Juye, siguradong hindi rin maganda. Ano, mali ba ang sinabi ko? Siguradong hindi mabuting tao ang boss ng kumpanyang ito. Adjaw? Hindi kaya? Posibleng ang boss ng kumpanyang ito, hindi niya alam na may ganoong tao? Paano mangyayari yon? Maliban na lang, kung ang boss ng kumpanyang ito ay pilay at hindi talaga pumupunta rito. Oo. Ang boss ng kumpanyang ito, talagang pilay siya. Ay, tama nga. Walang patutunguhan kung mananatili rito. Hahanapan ka ni ate ng bagong trabaho bukas. Kung ganon, hindi ka napapasok bukas? Hindi na. Wala nang silbi ang manatili sa kumpanyang ito. Paano kung si Chensi ang matanggal? Sa tingin mo ikaw, ang may-ari ng Imperial Group na si Nine Lord? Para magpaalis na lang basta-basta. Kung sabihin kong ako nga, Nagsisinungaling ka? Uuwi na ako. Ingat ka. uy! Nag-aalala ka ba sa akin? Pwe. Hoy! Sa tingin mo, kapag kunwari kang tagapagligtas, okay na ang lahat? Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para patayin si Su Xiaoxiao. Ano nang ibig mong sabihin? Kung luluhod ka at hihingi ng tawad, hindi ka mamamatay. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Walang sino man ang pwedeng gumamit ng taong mahalaga sa akin. Para takutin ako. Ako. Nagkamali ako. Sino ka ba talaga? Gusto ng iba na tawagin ako. Nine Lord. Nine Lord? Isa sa mga nagtatag ng Imperial Group, ang alamat ng Beijing Circle na mundo ng negosyo. Ang bangungot ng Wall Street. Simula bukas, maaari ka nang maglaho. Xiao, halika, kumain na tayo.
Ano? Lola, pumirma na po kayo. Kung ipagkakatiwalaan nyo lang sa akin ang pamilya Fu, magkakaroon ito ng mas magandang kinabukasan. Yuchen, ang mga arian ng pamilya Fu ay paghahatian ninyo ng tiyuhin mo. Kasi, malapit na ring maging ama ang tiyuhin mo. Lola, si inay ang nagpapatakbo ng kumpanya sa lahat ng oras. Ang tiyuhin ko, hindi siya lumalaban, wala siyang silbi. Kung hahatiin sa kanya ang kalahati ng arian, hindi ba parang tinutulak nyo na ang pamilya Fu sa kapahamakan? Shen Yu, Chen, sino ka para pagsalita ng tiyuhin mo? Wala ka lang kwentang tao na umaasa sa yaman ng pamilya. Kung totoong may kakayahan ka, magtayo ka ng sarili mong kumpanya para patunayan mo ang sarili mo. Sino ka para pagsalitaan ako? Ako ang iyong tiyahin. Tiyahin? Hindi pa kayo kasal, hindi ba? Ha! Ang mga bagay na tungkol sa pamilya Fu? Kailan ka pa naging kasali para magsalita? Ikaw. Kasalman o hindi, siya ang babae ni Fu Zihan. May reklamo ka? Ang titig na iyan, bakit parang kamukha ng Ginoong Siam? Hindi, imposible. Ngayon, ipinipilit ko na talaga ito. Ang kumpanyang Fu, dapat ay ako ang mamahala. Kayong, wala nang pag-asa. Si Zihan ay baog? Hindi pa lubusang masabi kung sa kanya talaga ang batang ito, hindi pa talaga lubusang sigurado. Ang bilyong arian ng pamilya Fu, dapat lang naibigay sa kamay ng aking Yuchen. Oo nga po, Lola. Sa ngayon, ako lang ang may kakayahan para dito. Ang kakapal. Kumakain sa pamilya Shen, pero agawan pa rin sa arian ng pamilya Fu. Ang mga arian nitong kumpanyang Fu, hindi mahalaga sa akin. Ngunit ngayon, si Xiao Xiao ay nagdadalang tao sa anak ko. Kaya itong arian ng pamilya Fu, may karapatan siyang magkaroon ng kaukulang bahagi. At saka, pakiramdam ko ang kakayahan ni Xiao Xiao ay mas malaki pa kaysa sa iyo. Kaya, mas nababagay siya na pamahalaan itong grupong kumpanyang Fu. Ako? Tama. Ngayon, nagdadalang tao ako ng 4 na kambal. Ang mga bata, hindi na kailangan ng gatas, hindi na kailangan ng pagkain, hindi na kailangan ng tuition fee. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin iyan. Ang kapal ng mukha mo. Ilang mukha ba meron ka? Su Xiao Xiao, ikaw? Lintik na babae. Tama na. Pag-uusapan natin ito mamaya. Hindi pa ako patay. Xiao Xiao. Bakit? Mo ako ipinagtanggol kanina? Para sa 4. Nasanggol sa tiyan ko, syempre. Para lang sa mga bata? Ano pa ba? Sa totoo lang, pwede kong panagutan. Pakakasalan kita. Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi na hindi ka na magpapakasal habang buhay? Pagkapanganak ng mga bata, pwede na tayong magsarili. Huwag na huwag kang mag-alala, hindi ako kakapit sa'yo. Teka, may bago. Kaming intern sa kumpanya, palaging nakamaskara. Sabi niya, kaibigan ka raw niya. Hindi kaya niloloko niya lang ako? Mabait naman siya. At guwapo rin. Parang bata pa rin siya. Su Xiao Xiao, nahulog na ang loob mo sa kanya? Magpahinga ka muna. May kailangan pa akong gawin. Bakit ka masyadong mataray? Su Xiao Xiao, ang bobo. Ginoong Siam, tungkol po sa aksidente ng inyong ama, may nakita akong ilang impormasyon.
Ipagpatuloy mo. Sige po. Teka, sandali. Sabihin mo, kung ang isang babae ay ibinigay ang kanyang una sa isang lalaki, pero itong babae, ayaw niyang panagutan siya ng lalaki, bakit nga ba kaya? Ito? Sumagot ka. Ha? Malamang, hindi niya nagustuhan ng lalaki. Siguro ang lalaki... Alis, 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 alis. Mabait naman siya. Guwapo rin. Parang bata pa rin ang edad niya. Talaga bang? Ayaw niya sa akin dahil matanda ako. At wala akong silbi? Kahapon, pagkatapos mong gumawa ng napakalaking problema, nakakagulat na hindi ka pa na tanggal. Sa tingin ko kapag ginto ka, sisikat ka kahit saan. Ang galing ng pagkakataon. Lalabas din pala kayo? Isabay niyo na ako. Aming, magmaneho ka. Hindi ba talaga natin isasabay si Madam? Ayaw naman niyang panagutan ko siya. Hoy, sandali. Aray ko, nakakainis. Kuripot. Isa lang ang isasabay ko. Hindi mo naman uubusin ang gas mo. Ngayong gabi, host ang kumpanya natin ng isang charity gala. Balita ko, darating din daw yung misteryosong boss, si Boss Ju. Darating si Boss Ju? Dapat magpaganda talaga ako. Baka mapansin ako ni Boss Ju. At baka maging partner pa niya ako. Paano kung si Boss Ju ay kalbo at mamantikang lalaki? Ano nang gagawin natin ngayon? Imposible. Nang tanong na ako. Balita ko, si Boss Ju ay sadyang matikas at maganda ang tindig. At may 12 abs pa raw siya. 12? Sabi ninyo, sino ang may 12 abs? Bakit? Interesado ka rin kay Boss Ju? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Tama, isa ka lang probinsyana. Gusto mo pang maging reyna mula sa abo? Kinakain ko ba ang kanin nyo? O gumagastos ako ng pera ng tatay nyo? Nagsasagawa ba kayo ng skit dito? Nagsasabayan pa kayo? Nakakasuka. Sinabihan ka lang namin ng kaunti, nagagalit ka na? Sa tingin ko, tinamaan namin ang pinaka, iniisip niya. Gusto niyang akitin si Boss Ju. Walang sense of fashion, walang ganda. At sa katawan naman, wala ring magandang katawan. Kung ako si Boss Ju, hindi ko natitingnan yan. Ha 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 ha. Sino ang nagsabing hindi ko siya titingnan? Wow, ang gwapo. Sino ang nagsabing hindi ko siya titingnan? Binibining Sue. Ngayong gabi, gusto mo bang maging date ko? Ang pinag-uusapan namin ay si Ginoong Jiu, hindi ikaw na isang trainee. Oh? Trainee ako, sabi ninyo? Hindi ba? Kahapon tumakbo kayong palayo ni Su Xiao na parang palaboy na aso. Kung ako ang manager, tiyak na sisantehin kita. Nakakakuha ako ng ideya mula sa inyo. Simula ngayon, kayong tatlo, tanggal na kayo. May problema ka ba sa ulo? Kami, sisantehin? Kung hindi mo alam, aakalain mong sa kanya ang kumpanya. Tanggal ka na. Ano? 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 Sinisante kami. Sinisante. Tama. Patay na. Ako ang May, ari ng kumpanyang ito. Ikaw ba talaga? Si Ginoong Jiu? Ang may ari ng Grupo Imperyo? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Pumunta ka na sa opisina ko. Kuya Jiu, hindi ko po sinasadya ang sinabi ko kahapon. Siguradong ikaw ay isang napakabait na amo. Mukhang takot ka sa akin. Ngayong gabi sa handaan, ikaw ang magiging escort ko?
Hindi yata tama iyan. Kung hindi ka papayag, sa lakas ng Imperial Group, ang kalabanin ang si Fu Zihan ng pamilya Fu na umaasa lang sa asawa. Mukhang napakadali, hindi ba? Hindi mo magagawa yan. Hindi ba magkaibigan kayo? Napakahalaga niya sa iyo. Wala kang pakialam doon. Kung hindi ka susunod, sisibakin kita sa trabaho. Ganid na kapitalista. Huwag ka nang bulong. Tara na. Bakit? Subukan ng damit. Maligayang pagdating, Kuya Ju. Maligayang pagdating, Binibining Su. Siguradong napakamahal ng mga gamit dito. Hindi ko kayang bilhin. Pumili ka ng kahit anong gusto mo. Talaga? Sa wakas, makakakuha ako ng malaking diskwento mula sa amo. Kunin ko na ang lahat para kay Sibaw ang pambili ng gatas. Ang bag na ito ay 880,000 piso. Bilhin. Ang kuwintas na ito ay 3 milyong piso. Bilhin. Binibining Su, ito ang pinaka. Espesyal na kayamanan ng tindahan, 100 milyon. Patay na. Mukhang napakaliwanag ba ng pagiging mapagsamantala ko? Bilhin. Lahat ng bagay sa tindahan, ipadala sa bahay ni Binibining Su ang lahat. Pwede na ba tayong bumili ng damit pang gabi? Ilabas mo lahat ng mga bagong koleksyon ng gowns dito sa tindahan ninyo. Masusunod po. Ang ganda naman nito. Huwag. Ito. Huwag. Masyadong lantad. Masyadong maikli. Titiisin ko ito alang sa pera. Magtitiis ako. Sa wakas, ito, ayos na siguro? Pwedeng-pwede na. Uy, nabalitaan mo ba? Ngayong gabi, si Ginoong Siam. May kasamang partner na dadalo. Hindi ko alam kung sino. Ang babaeng iyon ay mapalad. Makakasama. Siya bilang partner ng Ginoong Siam sa alamat. Hindi pa ako nakikita ni Jinong Siam. Kung hindi, tiyak na ako ang pipiliin niyang maging partner. Natural lang yan. Si Ate Sumay ang pinakamaganda. Si Ginoong Siam, dumating. Ang pata. Bakit siya? Babae, hindi ka pa ba nabubusog sa dami ng mga lalaking iyan? Naglakas, loob ka pang makipaglandian sa Ninth Master namin? Ikaw, babae, ang Ninth Master namin. Imposibleng mapansin ka? Anong ibig mong sabihin? Alam mo? Ibinulong ba sa iyo ni Ninth Master? Ikaw. Anong ikaw? Huwag mo akong harangan habang kumakain ako. Oh, kapatid, bakit ka ganyan ka? Walang. Ingat. Mag-sorry ka.
Ikaw naman ang walang ingat. Bakit ako sorry? Mag-sorry ka sa akin. Ayoko sorry. Ano nang magagawa mo sa akin? Susyaw-syaw, bitawan mo ako. Sorry ka ba o hindi? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ikaw na babae ka. Xiao, bitawan mo na ang kamay niya. Siya po talaga ang nauna. Gusto mo pa ba yung mga bagay na binili ko para sa'yo? Ha? Ahem. Ninth Master, ako ang anak ni Ginoong Huang. Ang kasama mo, sinaktan niya ako. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng paliwanag? Anong nangyari? Siya kasi. Humungi ka ng tawad. Narinig mo ba? Pinapahingi ka ni Ninth Master ng tawad sa akin? Oo nga, bilisan mo at humingi ka na ng tawad. Alam ko na, hindi talaga pinapansin. Ani Ninth Master ang patay. Gutom na ito. Himik ka. Ikaw ang sinasabi kong humingi ng tawad. Ninth Master? Binibining Su, pasensiya na? Kaya kong isa. Huwag kang maingay. Panginoong Siam, ngayong gabi, ako na ang magiging babae mo. Teka muna. Ano ito? Binibining Su, ang mga regalo na inihanda ng iba't ibang pamilya para kay Panginoong Siam ay ipapadala sa VIP room. Oh, may kailangan akong ipagawa sa iyo. Masakit ba? Hindi mo ba ako sisisihin dahil nakakahiya ako sa iyo? Anong nakakahiya roon? Hindi ka ba galit? Gabi na. Uuwi na ako. Sino? Dahil sa epekto ng gamot, ngayong gabi, ako na ang magiging babae mo. Sinusubukan mo akong lokohin? Ginoo, ang init. May tao. Sige nang Su ay nalason. Humanap kayo ng mas maraming tao para makatulong. Opo. Ginoo, nagkamali ako. Ginoo. Ninth Master, anong nangyari sa iyo? Bitawan mo ako. Xiao. Ninth Master, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Buntis ako sa anak ni Fuzihan. Xiao. Tulungan mo akong gawin ito. Xiao, pananagutan kita. Fuzihan. Ang sarap ba sa pakiramdam na paglaruan ng mga tao? Hindi ko sinasadya. Sa huli, hindi ka lang talaga nagtitiwala sa akin. Niligtas mo ako minsan. At niligtas din kita minsan. Mula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa, tandaan mo ito.
Anong nangyari dito? Sino ang umaapi sa aming xiao-xiao? Halika rito, tingnan ko. Ginang, walang umaapi sa akin. Ay, ang kawawa kong bata. Namaga na ang mata mo. Ginang, matutulog na po muna ako. Ang umaapi kay xiao-xiao. Ingat ka, bubugbugin kita. Sumakay ka, ihahatid kita sa kumpanya. Huwag na. Simula ngayon, formal na akong nagbitiw. Su Xiao Xiao, hindi ka pa ba tapos mag-eskandalo? Fuzihan, sa tingin mo ba? Kung magpakumbaba ka lang, dapat kitang patawarin? Kung ikaw lang ang may gusto, dapat sumama ako sa iyo? Nirespeto mo ba ang damdamin ko? Patawad, kasalanan ko. Xiao Xiao, ipinapangako ko na hindi na kita lolokohin muli. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Patawarin mo ako, sige na? Talaga? Oo naman. Anong nangyayari sa iyo? Sakit ng tiyan. Maaring mayroon kang fetal movement disturbance. Halika! Madam, nandito na si Dr. Gu. Senior. Xiao Xiao, anong nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Mabuti at magkakilala pala kayo. Dr. Gu, pakitingnan mo siya agad. G? Fu, ito ay normal na auscultation. Huwag mo nang pakinggan ang tibok ng puso niya. Mag-pulse diagnosis na lang. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Hindi ka pa ba tapos humawak? Wala namang malaking problema. Si Xiao Xiao, medyo naapektuhan ang bata. Kailangan lang uminom ng gamot para sa bata. Kung gayon, maraming salamat sa iyo, Dr. Gu. Si Xiao Xiao? Aayusin ko siya. Yaya Jiang, ihatid na ang bisita. Su Xiao Xiao? Masyado ba kayong magkakilala ni Dr. Gu? Tito, nagsiselos ka ba? Hindi ah. Ito ang mga bagay tungkol kay Xiao Xiao. Hindi ko sinasadyang ilihim sa iyo. Tiyak na mahigit 20 taon na ang nakalipas. Isang aksidente sa kotse ang kumitil sa buhay ng aking ama. Palagi kong inisip na sinadya iyon. Kaya nagtagal ako sa pamilya Fu. Nagkunwari akong mahina at nagtago lang ng kakayahan. Para lang doon sa taong iyon, mapababa ang pag-iingat niya talaga. Para makapag-imbestiga ako ng palihim sa mga pangyayari. May nahanap ka na ba? Mayroon na akong mga palatandaan. Huwag kang mag-alala. Siguradong mapaparusahan ng masamang tao. Sana naman ay hindi ka masyadong nahirapan itong mga nakaraang taon. Hindi na mahalaga ang mga bagay na iyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang ating anak, maipanganak na ligtas at maayos. Ang pagpunta ko rito ngayon ay mayroon lamang iisang layunin. Ito ay para sana mapapayag si Miss Kiao. Napakasalan ng aking kapatid. Ito. Ang dote ay 3 bilyon. Ang tanging kondisyon ay hindi na dapat manganak kailanman si Miss Chiao pagkatapos ng kasal. Walang problema.
Mapa. Ang Fuzihan na iyon ay isang baog at siya ay walang awa. Ayokong pakasalan siya. Kiao Shiyu, may karapatan ka bang magsalita rito sa bahay na ito? Ako ang magdedesisyon, ang kasal na ito ay itinakda na. Ayoko. Aray, Nasaan ako? Areglong kasal? Ako ay talagang ang nag-transmigrate? Dahil ayaw ni Miss Kiao, ako ay hahanap na lang ng iba. Pumapayag ako. Shiyu, ikaw. Bakit ka nagbago ng isip? Dahil si Fuzihan ay si Master Ju ang pinakamayamang tao sa Kyoto. At simula nang mag-transmigrate ako, tiwala akong iibigin niya ako. Kumain ka pa. Hindi, busog na ako. Aray. Hindi ba meron tayong baby ngayon? Ha? Kumain ka pa. Magdagdag ka ng vitamin C. Jihan. Alam ko, buntis sa iyo si Ginang Su. Pero, itong kasal. Dapat magkatugma ang mga pamilya. Hindi lahat ng tao ay pwedeng makapag-asawa sa pamilya namin. Ate, anong ibig mong sabihin? Si Ginang Su at ang bata, pwede silang manatili sa labas. Ito ang tugma ko para sa iyo. Ang horoscope ng kaarawan ninyo ni Ginang Kiao. Tingnan mo. Ikaw. Sinasabi ko sa iyo, sa buhay kong ito, si Xiao Xiao lang ang mamahalin ko. At ang pakakasalan ko ay si Xiao Xiao lang. Hemp. Ginang, magkasama na kami ng kuya. Kaya itigil mo na ang mga maliliit na plano mo. Tingnan mo muna. Paano kung magustuhan mo? Shiyu, pumasok ka. Ginoong Fu, siya po si... Ngayon, alam mo na ba kung ano ang relasyon namin? Oh, ikaw pala ang white moonlight ng bida. Binibining Su, magandang araw. Pangit. Umalis ka. Huwag magalit, huwag magalit. Ganiyan talaga ang bida. Nagpapahirap muna bago magmahal. Ginoong Fu, ang atat mo namang paalisin ako. Baka naman natatakot kang in love sa akin? Ate, saan galing ang kumpiyansa mo? Binibining Su. Pareho tayong babae, kaya huwag na tayong mag-agawan sa lalaki. Nauna ka lang sa aking nakilala siya. Saan galing ang kumpiyansa mo? Ikaw. Sige, aalis na ako. Teka muna. Hemp. Ikaw lang ang dumumi sa sahig ng bahay ko. Oo. Linisin mo ang sahig bago ka umalis. Ikaw. Si Aling Wang. Hindi ba tayo masyadong masama? Sa totoo lang, pwede pa tayong maging mas masama. Binibining Su. Dahil sa pagmamahal ng lalaki, nagmamalaki ka. Hindi ka ba natatakot na susumpain ka? Hindi. Kailangan kong magtiis. Kapag nalaman ni Fuzihan ang iyong tunay na kulay, makikita niya ang kabutihan ko. Teka muna. Saan nanggaling ang peklat na ito? Nandito na ang aura ng bidang babae.
Ginoong Fu, ano ang ibig mong sabihin dito? Sabihin mo! Ang sakit! Hindi ko rin alam. Parang matagal na. Nandyan itong birthmark na ito. Ikaw pala. Ginoong Fu, natapos ko na ang paglilinis ng sahig. Aalis na ako. Aling Wang, ihanda mo ang isang guest room para sa kanya. Mula ngayon, dito ka natitira. Kung gayon, sige na nga. Binibining Kiao, dito po tayo. Fuzihan. Iyon. Ang birthmark na iyon sa kanya ay napakahalaga sa akin. Sige, napakahalaga hindi ba? Kung gayon, mamaya, sa gabi, matulog ka sa sahig. Ipaliwanag mo. Nakita ko ang birthmark na iyon noong bata pa ako. Noong nangyari ang aksidente sa kotse, niligtas niya ako. Kaya ang ibig mong sabihin, siya marahil ang nagligtas ng buhay mo? Hindi lang iyon. Si Kiao Shiyu ay posibleng nakita ang salarin noon. Ganoon pala. Xiao Xiao. Nagseselos ka ba? Hindi Hindi ako nagseselos. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Umalis na ba siya sa danger zone ngayon? Huwag kang gumalaw. Kapag gumalaw ka, lalo akong ginaganahan. Ginoong Fu. Iyon, masakit lang ang tiyan ko. Gusto ko sanang itanong kung nasaan ang gamot sa tiyan. Manang Wang. Ginang Kiao, narito na ang gamot sa tiyan. Manang Wang, ang aking silid. Bawal pumasok ang kahit sino. Hindi alam ng bisita ang patakaran? Hindi mo rin ba alam? Opo, senyor. Xiao Xiao? Magpatuloy tayo. Huwag mong bitawan. Bakit? Lahat ng ito ay akin. Su Xiao Xiao, humarang ka sa daan ko. Ito ay sarili mong gawa. Ngayon, mayroon akong mahalagang pulong. Babalik ako para hanapin ka kapag tapos na akong maging abala. Sige. Ipapakita ko kay Su Xiao Xiao na mas gugustuhin pa niyang mamatay sa halip na mabuhay. Bakit ang bilis ninyong bumalik? Sino kayo? Bakit niyo ako kinidnap? Ikaw nga ang asawa ni Fuzihan, tama? Mayroong isang tao na gumastos ng pera para bilhin ang buhay mo. Ha ha ha. Magkano ang binigay niya sa inyo? Doble, palayain ako. Palayain niyo ako. Maaari ko kayong bigyan ng napakalaking pera. Palayain ka? Palalayain ba tayo ni Mr. Fu? Kami, bilang magkakapatid, dahil pinili na naming tahakin ang landas na ito. Nakahanda na kami para sa laban ng kamatayan. Balita ko, 4 ang dinadala mo rito. Sabihin mo, kapag inihampas ko ang kutsilyo, ano ang mangyayari? Wag.
ha, ha, ha. Tumigil ka. Ikaw yan? Kasamahan mo sila? Miss Sue, mali ang hula mo. Nandito ako para iligtas ka. Su Xiao Xiao. Sabihin mo, kapag dumating si Fu Zihan maya-maya, at nakita niya ako, na isinakripisyo ang sarili ko para iligtas ka. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Lalo na kung nadaplisan pa ako ng saksak, na magiging dahilan ng aking kawalang kakayahan na magkaanak? Hindi kaya dahil sa panghihinayang, ay mahalin na niya ako? Kiao Shiyu, baliw na baliw ka. Hahaha, baliw nga ako. Sinasabi ko sa'yo, lahat ito ay dahil sa iyo. Ako dapat ang mahal niya. Pero inagaw mo lahat ng mayroon ako. Hindi pa kita pwedeng patayin ngayon. Hindi na kasi masaya kapag patay ka na. Ay, ha, 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 ha. Mr. Fu, si Xiao Xiao ay binihag dito, sa pabrika sa labas ng bayan. Dali, pumunta ka na. Nagsisimula na ang palabas. Ginoong Fu, kinidnap si Xiao Xiao. Sa pabrika sa labas ng lungsod, bilisan mo! Aming, tipunin ang lahat para iligtas ang ginang. Masusunod po. Nagsisimula na talaga ang palabas. Aray, sabi ko na nga ba, itong asawa ng mayaman, ang kinis talaga ng balat. Nako, hindi pa dumarating si Boss Fu. Tayo muna ang magsaya. Sige, napakaganda talaga niyan. Sa ganitong oras, naglakas, loob ka pang kumagat. Ayaw mo nang mabuhay. Ha? Huwag niyong patayin. Kahit ano lang. Opo. Binibining Su, pinapayuhan kitang huwag nang lumaban. Huwag, tigil. Hinahanap ninyo ang kamatayan. Kamatayan na ang gusto ninyo. Kung maglakas, loob kayong galawin siya. Ako, si Fu Zihan, sisiguraduhin kong malilipol ang buong angkan ninyo. Ikaw si Boss Fu, hindi ba? Hoy, ikaw, kapag humakbang ka, palapit, itong kutsilyo ko ay sisiguradong dudugo. Ha ha ha. Huwag ninyo siyang galawin. Kung ano man ang gusto ninyo, gagawin ko ang lahat. Basta palayain ninyo lang siya. Kaming magkapatid sa pera ay hindi interesado. Kung hindi pera, ako na ang gagamitin ninyong kapalit. Fu Zihan, handa kang isakripisyo ang buhay mo para sa kanya. Nabalitaan ko, ang babaeng ito ay ang nagligtas ng buhay mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Ginoong Fu. Iligtas mo muna si Binibining Su. Walang sino man ang makakasakit kay Xiao Xiao. Bitawan mo siya. Dalian mo. Dalhin sa ospital. Sige po.
Zihan, Dalhin si Miss Kiao sa ospital. Humanap ng pinakamagaling na doktor, ngayon din. Sige po. ang sakit. So Xiao Xiao, malapit na ang lahat ng sayo. Ay mapupunta na sa akin. Baby, gising ka na. Anak, Anak, huwag huwag kang kang matakot, matakot, nandito lang kami. kami. Nasa loob ba ang bata? Ako ang nagkamali. Dahil hindi kita naprotektahan, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng masasamang tao. Sa totoo lang, may nag-utos ng lahat ng ito. Alam mo ba kung sino ang taong iyon? Si Kiao Shiyu. Mahal. Para iligtas ka, si Kiao Shiyu ay nagtamo ng matinding sugat. Ikaw, sa tingin mo ba ay nagpapanggap ako? Tungkol sa bagay na ito, titiyakin kong iimbestigahan ko ito ng maayos. May kailangan pa akong gawin. Magpahinga ka ng mabuti. Yung dalawang kriminal na kidnapper, umamin na ba sila? Masyado silang matigas. Binugbog namin sila buong gabi, subalit wala silang ibinigay na anumang impormasyon. Kung gayon, ipagpatuloy mo. Durugin mo ang kanilang pagkatao. Masusunod. Ikaw po ba ang pamilya ni Kiao Shiyu? Oo. May isang bagay? Kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Ano iyon? Masyadong malalim ang saksak sa tiyan ni Miss Chiao at nasugatan ang kanyang matris? Maaari itong maging sanhi ng panghabang buhay na kawalang, anak. Ano? Ano? Hindi. Paanong nangyari iyan? Hindi na ako pwedeng magkaanak. Hindi na ako pwedeng magkaanak. Hindi. Imposible. Hindi na ba ako makakaanak? Binibining Kiao, hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para lang gamutin ka. Ginoong Fu. Natatakot ako. Hindi na ako magiging ina. Anong ginagawa ninyo? My cutie. Zihan. Jihan. Huwag kang umalis. Natatakot ako. Fuzihan. Sira ulong lalaki. Huwag ka nang magalit, Hindi ba't kasama mo si Kiao Shiyu? Ano nang ginagawa mo rito? Su Xiao Xiao. Sa tingin mo ba, ganoon ako katanga? Ano nang ibig mong sabihin? Ang pagkuha ko ng pinakamagaling na doktor ay para iligtas siya. Pero ayaw ko lang siyang mamatay kaagad. Dahil, alam niya kung sino ang salarin noon. Kung ganoon, talaga bang naniniwala ka na sa akin? Pero, hindi ba't siya ang nagligtas ng buhay mo? Ngunit ikaw ang asawa ko. Ikaw ang mahal ko. Sinabi ko na sa iyo. Kahit sino pa ang manakit sa iyo, sisiguraduhin kong magiging mas masahol pa sa kamatayan ng buhay niya. Kabilang na doon si Kiao Shiyu. Sige na. Nagkamali ako ng pagdududa sa'yo. Dito ka lang at magpakabait. May pinabantay na ako rito. Aalis ka na naman? Saan ka pupunta? Aayusin ko ang pagliligpit sa masasamang tao. Magsasabi ka na ba o hindi ka magsasabi? Tingin mo ba ang tanga namin? Kapag nagsalita ako, tiyak na patay ako. Hindi talaga ako magsasalita. Ha,
Malay mo, baka makabalik pa kami, di ba? Talaga? Talaga? Si Ninth Master ba yan? Si Fuzihan? Si Ninth. Master talaga? Ano? Inaapi niyo ang tao ko kahapon. Tapos ngayon, hindi niyo na ako kilala? Tapos na. Tapos na. Ang halimaw na to. Ang halimaw na to. Niloloko niya pala tayo. Sinasadya niya tayong lokohin. Limitado lang ang pasensya ko. 5 segundo lang. Kung hindi pa rin kayo magsasalita, isang hiwa. Isang hiwa. Nang laman niyo ang aalisin ko. 5. Ninth Master. H. Hindi ko po alam na tao niyo siya. 4. Ninth Master, alam po naming nagkamali kami. Hindi po namin alam na tao niyo siya. Patawarin niyo na po kami. Ninth Master. Ninth Master. 3. Ninth Master. Ninth Master. Ninth Master, kaawaan niyo po ang buhay ko. Alam po naming nagkamali kami. 2. Ninth Master. Ninth Master. O Ninth Master. Ninth Master. 1. Siyam na Panginoon. Si Kiao Shiyu iyon. Sinabi niya, siya ang magiging ginang ng pamilya Fu. Tama. Siya nga. Siya iyon. Siya iyon. Siya iyon. Siyam na Panginoon, maawa na po kayo. Siyam na Panginoon, patawarin niyo na kami. Siyam na Panginoon. Acheng. Ayusin mo na. Siyam na Panginoon, pakawalan mo na ako. Siyam na Panginoon. Pakawalan mo na ako. Siyam na Panginoon. Dalhin niyo na. Siyam na Panginoon. 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 Kiao Shiyu. Mayroon ka pa bang sasabihin? Fuzikshan, ako ang nagligtas sa'yo. Hindi mo ako pwedeng galawin? Paparusahan ka ng tadhana. Binibining Kiao. Mukhang nakalimutan mo ang isang bagay. Walang sino man ang makakapagbanta sa akin. Ayusin mo na. Masusunod. Ako ang bida. Bakit nangyayari ito? Fuzikshan, sinasabi ko sa'yo, hindi mo ako pwedeng patayin. Alam ko, ang pumatay sa iyong ama. Oh, tama. Muntik ko nang makalimutan dahil yan sa di mo pagbanggit. Ang pagtatanong nga tungkol sa bagay na ito, sino ang taong iyon? Hindi mo inaasahan. Kung hindi ko sasabihin sa iyo, hindi mo malalaman habang buhay. Kasal muna tayo, yan ang kailangan. At sasabihin ko sa iyo. Ha? Kiao Shiyu, tinatakot mo ako? Anong ginagawa mo? Acheng, hayaan mong mabuhay ng maayos. Itong si Binibining Kiao. Araw, maghanap ka ng isang pulubi na magsisilbi sa kanya hanggang sa magsalita siya. Huwag, Fuzihan, demonyo ka. Akin na ang pagsasalita, sasabihin ko na. Siya. Ay naku, ang mahal kong manugang. Naghirap ka. Madam, bakit po kayo nandito? Emprenag, aalala ako sa iyo. Sobrang nasasaktan ako. Si Kiao Shiyu ay isang walang kwenta lang. Ma, ano ang gagawin natin?
Kung magpapatuloy ito, wala akong makukuhang mana. Kailangan mo rin kaming tulungan ng anak ko. Binibining Su. Ayon sa pagsusuri, hindi matatag ang pagbubuntis mo. Kailangan kang turukan ng pampatag ng bata. Opo. Sige. Teka muna. Bago umalis ang matanda, malinaw niyang sinabi na malusog ang mga bata. Bakit mo sinabing hindi stable ang pagbubuntis? Ano ba talaga ang gamot na laman nito? Ang laman ay gamot na papatay sa iyo. Umalis ka. Liu Chengming, dati mo nang sinaktan ang aking ama. At ngayon pati asawa at anak ko, nagawa mo pang saktan. Ayos ka lang ba? Ikaw? Bakit mo ginagawa ito? Bakit? Nagtatanong ka pa kung bakit? Ha 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 ha. Noon, kung hindi dahil sa inyong mag-asawa na minamaliit ang aking pinagmulan at hindi pumapayag na makasama ko si Mingzu, hindi sana ako gagawa ng masama. Sige na. Ma, huwag mo nang sayangin ang oras sa taong ito. Kalad ka rin at asikasuhin na siya. Sige po. Bitawan niyo ako. Ay pa. Zihan, nakikiusap po ako sa inyo. Pakawalan mo na siya. Siya pa rin ang iyong bayaw, kahit papaano. Ate, talagang wala kang pinipiling kaibigan, ano? Fu Mingzu, ang lalaking ito, ay walang trabaho at puro tamad. Puro kain at puro tulog lang ang alam. Noon, kaya kami ng tatay mo, ayaw po sa iyo? Para sa ikabubuti mo. Ilang taon na ang lumipas, pero hindi ko talaga akalain, nakikipag-ugnayan ka pa rin sa kanya. Talaga namang hindi ka natututo. Tito, Lola, siya pa rin po ang tatay ko. Parang awa nyo na, palayain nyo na siya. Sino mang nakasakit kay Xiao Xiao? Hindi ko palalampasin. Ihatid siya. Masusunod? Fu Zihan? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga pilyo ninyong iniisip. Mula ngayon, kayong dalawa, huwag kayong tumuntong sa Jingdu kahit isang hakbang. Mga tauhan. Fu Zihan, Bitawan mo ako. Bitawan mo ako? Nagulat ako. Hi. Tigilan nyo na ang lambingan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ikasal muna kayo. Narinig nyo? Asawa ko. Gaano na tayong katagal? At hindi naglalambingan? Ay nako, umalis ka nga. Pagod na pagod ako nitong mga nakaraang araw. Hindi mo naman kailangang kumilos, ha? Fuzihan. Bastos. Papa, Mama, Papa, Mama, gusto naming matulog kasama kayo. Dabaw, Erbaw, Sanbaw, Sibaw, ang lalaki nyo na, dapat matulog na kayo ng mag-isa.
Ayoko. Gusto ko sa tabi ni Mommy matulog. Sige, matulog ka sa tabi ni Mommy. Asawa ko siya. Dapat sa tabi ni Papa siya matulog. Inaaway ako ni Mommy at Papa. Fuzihan, kung awayin mo pa ang mga bata, sa sala ka matutulog mag-isa. Mga anak, Binalik ko na silang lahat sa kanilang mga kwarto. Asawa ko, gumawa na tayo ng bata ah. ay nako, Fuzihan, naipit mo ang buhok ko.